Mga kababayan, lumabas na nga po, nagparamdam at nagsalita na nga po itong si Nina Tantuco, ang bilyonarya na nanay po nitong si Paulo Tantuco na na-overdose ng cocaine sa Amerika at sinasabing may kinalaman daw itong si Lisa Marcos. Ngunit dito po mga kababayan po natin, sa naging pahayag, na hindi siya official na pahayag no? Sa kanya naging komento sa Billionaire News Channel, doon siya nag-comment mga kababayan po natin sa post ng Billionaire News Channel. At sinabi niya, no, na wala daw pong kinalaman itong si Lisa Marcos sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya duda po tayo mga kababayan po natin, no? Kasunod ng pagpunta ni Bongbong Marcos sa Amerika, no? At pagpunta naman sa Saudi Arabia nitong si Lisa Marcos, anong nangyari dito kay Nina Tantuco, no? Tinatanggap na lang po ba nila na talagang namatay yung kanilang anak at hindi nila inaantay yung resulta ng investigation, pero nililinis na agad nila yung paglink ng pangalan nitong si Lisa Marcos sa pagkamatay ng kanyang anak. At sinasabi po na ang kasama daw po ng kanyang anak na sinasabing na overdose sa cocaine ay ang asawa umano na si Dina Arroyo Tantuco. So parang inaamin na po ni Nina Tantuco na yung kanyang anak talaga ay addict at gumagamit nitong cocaine. At sinasabi niya hindi naman daw po yun ang dahilan lang ng pagkamatay ng kanyang anak, yung overdose. Anyway, pakinggan din po natin itong channel kung saan nagkomento po itong si Nina Tantuco. At hindi lang po ang Billionaire News Channel ang kanyang sina-shoutout sa pagbabalita nito, kundi mismo itong Senator Amy Marcos na hinihingan nga po ni Amy Marcos ng explanation ang Malacanang, no? Kung ano nga ba ang kinalaman ni Lisa Marcos na saan siya, no, nung namatay itong si Mr. Paulo Tantuco. Bilyonaryo po ito, and of course ito po is mga kronis ng mga Marcos, no, nung panahon ng kasagsagan ng martial law. Anyway, puntahan natin itong balita mga kababayan po natin mula sa Billionaire News Channel. Ng pamilya at hiniling na huwag gamitin sa politika ang sinapit ng anak. Giit niya, bagamat lumabas sa partial autopsy na may cocaine sa katawan ni Paulo, hindi ito nangangahulugang overdose ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ika lang mga kababayan po natin, paano nasabi pala nitong ni Ma'am Nina na hindi overdose ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak. Iyon po yung lumabas sa resulta ng medico-legal na lumabas po, no? Na nireport nitong LA County, mga kababayan po natin. And of course, doon sa police report, ganyan din po yung lumabas. Kumbaga, pareho po yung nagiging resulta. And palagay ko yung makapagsabi siguro dyan is police, unang-una. And hindi nila madinayan dahil nandyan sa report. Pangalawa po, siguro yung dapat magsalita mismo yung asawa, itong si Dina Arroyo. Dahil nandun po siya sa sinasabi po dito. No? Yung comment lang actually yan Hindi siya nagsalita sa media, hindi siya nagpa-press con. Kundi nag-comment lang siya dyan sa post ng Billionaire News Channel. At kung may magsasabi na talagang walang kinalaman itong si Lisa Marcos, I think mas maganda siguro yung anak niya, no? Siguro justify niya na wala talaga doon si Lisa Marcos. Siguro sabihin niya na sila lang doon dalawa. At saan ang galing yung droga, no? Sino yung nagdala ng droga? Bakit nandun sa kwarto? So pati si Nina Arroyo Tantuco ba ay nagdodroga din, no? Kaya pero yung na-overdose yung kanyang asawa lang. At mga kababayan po natin, may mga report pa na lumalabas. So syempre, ito po is unverified na sinasabing ilang bisis daw pong inatake itong si Tantuco at sinasabing dadalhin siya sa ospital. Pero ang sabi daw po nitong si First Lady ay gagaling na lang yan, no? Mamaya makarecover na lang yan. So parang nagpapatunay lang na sanay po sila na nakakita ng isang tao na ganun yung nangyari, parang no-overdose na, tapos maya-maya ay nakaka-recover naman, no? Hanggang nawala na nga po ito ng buhay ang nangyari dyan. So kung totoo yan, at kung yan po yung mga report, so hindi po nila madidinayan, mga kababayan natin. Unang-una, kung nandun yan si Lisa Marcos at mapatunayan sa police report, siyempre may mga CCTV yan, lalong mapapahiya po itong si Nina Tantuco. And palagay ko ito mga kababayan po natin, mukhang na-hostage sila dito dahil natatakot sila siguro na
madadamay ang kanilang negosyo. Pero wala no? Although yung kanyang anak is private citizen, yung asawa is nandito sa gobyerno ni Marcos Sr., damay siya. Dahil nga po na di umano'y kasama sila sa entourage nitong Manila International Film Festival. So, mahirap i-deny dahil international media mismo yung nagbabalita no, na may namatay na isang Pilipino, Asian, 44, blah blah blah, Tantoko, no, dahil sa overdose. So, mahirap nila i-deny. And palagay ko kahit siguro paplantsahin ni Bongbong Marcos, siguro yung report ay mapapatahimik, siguro yung investigation ay mapapatahimik, pero palagay ko dahil ito po is malaking isda para din sa international media, palagay ko is lalabas pa rin ito sa international media at aalamin nila siguro ito kung ano yung katotohanan. Pero dito siguro sa ating bansa, lalong-lalo na itong pamilya ng mga Tantoko is kaya nila itong patahimikin. And palagay ko yung pagsasalita nitong si Nina Tantoko, so palagay ko yan po yung mga unang hakbang na para burahin po nila yung istorya dito sa Pilipinas at papalabasin na fake news yung mga lumalabas na impormasyon. Kumbaga, totohanin po nila sa pamagitan ng pagsasalita ng mga pamilya na fake news yung mga lumalabas na impormasyon, again ang sinasabi ni Claire Castro, at sasabihin na walang involvement itong si Lisa Marcos. So, yan po yung nakikita natin. Pero itong sinasabi niya, no, na wag si Amy Marcos, parang nanawagan siya na wag na magsalita si Amy Marcos. So, tingnan natin kung ititigil ba ni Amy Marcos yung kanyang panawagan na magsalita na itong si Lisa Marcos o mag-explain o gagawa siya ng Senate investigation. Kasi, alam niyo yung Manila International Film Festival, mga kabayan, pera ng gobyerno yun So, hindi nila kasi pwedeng sabihin na walang involvement ang gobyerno dito ng Pilipinas, kaya hindi dapat imbestigahan. Yung MIFF o Manila International Film Festival na pinunta nila sa Los Angeles County, 'di ba? Ikasama yung dalawang senador doon, si Chis Escudero, Joseph Estrada, kasama din yung MMDA. Mga artista, wala na siguro tayo dun sa artista. Pero yung, alam mo yung gastos ng gobyerno, tapos may namatay, and hindi lang basta aksidente, kundi overdose sa illegal na droga. So, hindi pwede siguro mananahimik na lang, no? Yung mga senador po natin. At dapat alamin. Kasi kung ang budget po ng Office of the Vice President, ikukonek na naman natin ito, na hindi natin may iwasan makonek sa ganyang usapin, sa sinasabi nilang accountability, transparency sa bawat paggastos ng pera ng bayan. So, dapat natin malaman yan. Kasi, ano yon, gagastos sila ng pera ng taong bayan, magsisingot sila doon, pera ng taong bayan ang gagamitin. Hindi siguro pwede, mga kabayan po natin. Pero, sige, titingnan natin, no? Yan ang sinasabi ng nanay And, of course, no? Gusto nilang mapatahimik ang isyong ito. Pero palagay ko, hindi mananahimik yung issue na ito dahil lang sa pagsasalita ng nanay. Kundi palagay ko, mas lalo pang iingay ito. Kasi nga, no? Parang lumalabas na gusto nilang pagtakpan burahin yung iniisip ng taong bayan na involved talaga si Lisa Marcos. And bakit ngayon lang? Una-una, no, March pa ito nangyari. So bakit ngayon lang magsasalita itong nanay? Dapat nung una pa lang, labas sila ng pahayag para hindi na lumaki ang isyong ito. Pero ngayong nagsilabasan ang police report, nagsilabasan po yung medical result, tsaka lang po siya magsasalita. And lalo na, mukhang nagkaroon na ng confirmation na di umano'y damay itong si Lisa Marcos, tsaka lang po siya magsasalita. And antayin na lang natin, no, kung ano po yung sasabihin ng asawa. Ang gusto ko marinig yung asawa Ano yung kanyang magiging komento? Ano ang kanyang magiging dito? Palusot para mapagtakpan at sabihin hindi kasama si Lisa Marcos. Nilinaw rin ni Tantoko na walang kinalaman si First Lady Liza Araneta Marcos sa isyong lumulutang. Apela niya sa media, sana ay life-giving news, not divisive stories. Nanawagan ng... Alam mo, kahit sabihin si Tantoko, atong si Nina Tantoko na dapat hindi damay ang kanyang anak sa isyu ng pamumulitika, hindi pwede. Dahil politics yung nangyari di ba? Nandun siya kasama si Lisa Marcos. And alam naman natin kung anong naka-attach na
na mga allegation sa pamilya Marcos kay Lisa Marcos, yung pagiging addict di umano nila, na ilang beses yan na sinabi ni itong si Miss Cathy Binag, di ba? Tapos ayaw nila magpa-hair follicle. So isa pa yan, hindi mamatay-matay ang issue na yan. And palagi ko kahit magsalita itong nanay ni Paulo Tantoco, wala, lalaki-lalaki ang isyong ito, mga kababayan natin. So kayo po, ano po ang inyong komento patungkol dito? Kayo po ba naniniwala na itong si Nina Tantoco ay pilit na pinapatahimik at tinatakot ang kanyang pamilya kaya napilitan siya magsalita? So ayan, comment na kayo dyan sa ating comment section, mga kababayan. Maraming salamat.